Ako si Nina. Ako ang adopted na anak ng pamilya Townsend. Tulungan mo ako. Aalagaan kita. 2 taon na ang nakalipas, pumalit ako sa aking kapatid na babae at pinakasalan si Julian. Hindi kami nagkita sa loob ng 2 taon ng kasal. Sa araw na umuwi siya, ako, kasama ang isang estranghero, natulog sa kanya. Dahil doon, nasira ang aking kasal at nalaman kong buntis ako. Naisip kong magpa-abort, ngunit sa huli, hindi ko magawa. Mag-isa, may tiyan na buntis. Nagtrabaho ako ng iba't ibang trabaho. Nanganak ka ng 3 malulusog na lalaki. Ang cute nila, ang taba-taba nilang mga lalaki. Halika, damhin mo sila. Tingnan mo, at ito rin, napakaganda. Sa huli, sa tulong ng mabubuting tao, ligtas kong naipanganak ang aking mga sanggol. Ang mga bata at ako ay tumira sa bundok sa loob ng 5 taon. Ngayon, upang sila ay mairehistro, ibinalik ko sila. Ngayon, mayroon akong 3. Ang pinakamaayos, pinakagwapo, at pinaka-cute na mga sanggol sa mundo. Tahimik na Jamie, masiglang Toby, mabait na Benny. Ako ang pinakamasayang babae sa mundo. Dito mismo, dito, lumaki si Mommy. Wow! Ang daming tao at bahay. Mukhang napakasaya. Nandito rin ba sina Mommy at Daddy? Sinabi ng lalaking iyon na siya ang mananagot noon. Pero, nawala siya. Pero okay lang, kaya ko naman. Protektahan ang mga bata mag-isa. Wala na sa mundo ang daddy mo. Malaking bayani siya. Nasa buwan siya, lumalaban sa mga halimaw. Mommy, tuwing iniisip ko si daddy, nalulungkot ako. Huwag mo siyang pag-usapan. Huwag kang malungkot, Mommy. Kuya, hindi ba sinabi mo na ang daddy natin nasa capital? Bakit ang sabi ni Mommy, nasa buwan daw siya? Nasa capital nga siya. Siya ang pinakamayamang tao sa capital, Julian. Si Mommy ay nagsisinungaling. May dahilan siya, alamin ko. Kung mabait siya kay Mommy, siya ang tunay nating tatay, aalagaan natin siya. At aalagaan hanggang sa pagtanda. Kung masama siya kay Mommy, ayaw natin sa kanya. Ang lalaking masama kay Mommy, hindi karapat-dapat maging tatay natin. Mommy, dito na ba tayo titira simula ngayon? Hindi. Bumalik lang si Mommy para asikasuhin ang ilang bagay. Aalis tayo kapag tapos na. Pagbaba natin ng bundok, ipaparehistro ko ng opisyal ang mga bata. Pero nalaman ko, nakasal pa pala ako. Pinirmahan ko ang mga papeles noon. Hindi ko alam kung bakit hindi natuloy ang diborsyo. Si Julian ay may kapansanan, pero napaka-successful niya. Hindi ko pwedeng maging ama siya nang hindi niya alam at maging pabigat sa kanya. Kaya, kailangan ko siyang hanapin at tapusin muna ang diborsyo. Wala pa si Vivian. Malapit na, ilang minuto na lang. Talagang hindi kaya ni Julian ang babaeng si Vivian. Pero dahil iniligtas niya si Leo, kailangan niyang bayaran ang utang na loob. Nahihirapan talaga si Julian. Yung babae noon, nahanap mo na ba? Hindi pa. Patuloy mo siyang hanapin. Kahit anong halaga. Dapat natin siyang mahanap. Opo, Gino. Nangako akong pananagutan siya. Kailangan ko siyang mahanap at bayaran siya. Siya iyon. Nanay, kailangan kong umihi. Sige, ihahatid kita. Jamie, Toby, gusto niyong sumama? Hindi. Sige, kayo na lang maghintay dito. Si nanay at ang kuya mo. Huwag kayong lalayo. Narinig niyo ba? Lalo na ikaw, Toby. Nakuha mo ba? Alam ko na. Sige, tara na. Huwag kang lalayo, okay? Benny, kapag lumabas ka at wala pa si nanay, doon ka lang maghintay. Huwag kang gumala. Nakuha mo ba? Sina? Darating. Pwede bang humingi ng autograph? Tingnan mo itong script. Ang ganda talaga. Huwag mo na akong bigyan ng mga mababang budget na script. Kailangan pang mag-shoot sa probinsya. Ang pagbalik ay napakahirap. Wala man lang eroplano. Umalis ka. Kanino itong bata? Matapang na humarang sa daan ko? Bulag ka ba? Nakakasira ng paningin. Naaalala ko si Leo. Anong problema, Benny? Masungit ang babaeng yun.
Naglakas loob siyang mang-away sa kapatid ko? Akala niya patay na ako? Jamie, bantayan mo si Benny. Ako na ang bahala sa kanya. Sige. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Naglakas loob kang mangapi sa kapatid ko? Saan galing ang batang ito? Kinakausap mo ako ng ganyan? Hindi mo alam ang lugar mo. Ganyan ang tono mo sa akin? Kung hindi lang nanonood si Julian mula sa kotse, sinampal ko na sana siya. Naglakas loob kang mangapi sa kapatid ko? Babayaran mo ito ngayon din. Oy, naglakas loob ka talagang sa kotse ni Julian. Gumuhit ng graffiti? Baliw ka ba? Tigil, halika dito. Ako, ikaw. Hindi mo ako mahuli. Tumigil ka diyan at pumunta ka rito. Ikaw, bastos na bata? Ito ang pinakamagaan na parusa. Kung hindi ka matuto, seryosohin na kita. Walang brush. Gamitin mo ito. Ito ay isang microbomb. Gumagamit ka ng candy para takutin sino? Ay, nagkamali ako. Ngayon lang ako dumating kaya papalampasin ko na. Tara na! At tinatawag mo iyong pagpapalampas? Kaninong bata ito? Ang likot, ang yabang. Tinatawag mong Little Master, ang sarili mo sa murang edad? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Kaninong master ka? Itong lalaki, bakit ang dami niyang kamukha ng aking kuya at ako? Siya ba yung nagkaroon sa atin at hindi tayo inaalagaan? Ang mata at kilay ng batang ito, kamukhang kamukha ni Leo. Alam mo ba na ang ginagawa mo ngayon ay labag sa batas? Siya ang nagsimula, hindi ako. Sinungaling ka. Wala akong pakialam kung ano ang dahilan mo. Mali ang ginawa mo. Nasaan ang mga magulang mo? Dahil ang kanyang mga mata at kilay ay kamukhang kamukha ni Leo. Papalusutin ko na ito ngayon. Pero ang isang bata na ilang taon pa lang, hindi pa talaga alam ang tama at mali. Ito ang edad na kailangan nila ng tamang gabay mula sa mga magulang. Ang kawalan ng disiplina ng bata ay kasalanan ng ama. Paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang? Hindi siya pwedeng hanapin si Mommy. Makakabahan si Mommy. Kung gusto mong may hanapin, hanapin mo si Daddy ko. Si Mommy ay abala. Walang oras para makita ka. Nasaan ang tatay mo? Si Daddy ay nasa buwan nakikipaglaban sa mga halimaw. Hanapin mo siya ngayon. Julian, halatang inaasar ka lang niya. Napakasungit. Dapat mo siyang turuan ng leksyon. Ha? Ako ang masungit? Ikaw, ang tanda mo na. At inaapi mo pa ang isang 5 taong gulang. 28 pa lang ako. Naniwala naman ako. Akala ko 88 ka na. Julian, May mga gagawin ako, kaya hindi na ako makikipaglaro sa'yo. Aalis na ako. Itago mo na yung jacket. Huwag mo na akong pasalamatan. Kung sana si Leo ay kasing sigla at malusog niya. Tulungan mo akong hanaping lahat ng impormasyon tungkol sa batang ito. Pagkatapos, dalhin mo ang kanyang mga magulang sa akin. Opo, Ginoo. Ang gulong ito ay mukhang sumabog dahil sa pampasabog. Ano ang kwento ng batang iyon? Ano ang trabaho ng kanyang mga magulang? Toby, saan ka ba tumakbo? Hindi alam ni Mommy ang nangyari. Akala niya lumabas ka para maglaro. Anong pinagbubulungan nyo? Nagtataka lang ako. Nakatingin lang. Hindi ka ba takot na makidnap? Di ba? Huwag kang mag-alala, Mommy. Kung may kidnapper na makasalubong ko, ikaw ang mag-aalala para sa kidnapper. Hindi mo ba alam kung sino si Mommy ko? Ang talino ko. Hindi nila ako madadala. Makinig ka sa akin. Huwag mo nang ulitin iyon. Ito na ang huling beses. Naintindihan mo? Oo, naintindihan ko. Mommy, saan tayo pupunta ngayon? Ayusin muna natin ang lahat. Kapag nakaayos na ang mga bata, hahanapin ko si Julian at makipag-divorce. Alam ni Mommy, mahirap manirahan dito. Pasensya na. Pero, huwag kang mag-alala. Kapag ang trabaho ni Mommy ay stable na, talagang bibigyan ko kayo ng mas magandang kalagayan sa pamumuhay. Magtatrabaho ng mabuti si Mommy. Kumita ako ng maraming pera, pero hindi ko masabi kay Mommy.
Last time, binigyan ko siya ng 10,000 dolyar. Sinabi ko nanalo si Benny sa lottery. Sa susunod, bibigyan ko siya ng mas marami. Kailangan ko ng bagong dahilan. Si Mommy ay isang nakakatawang duwag. Tinatrato niya tayo na parang ordinaryong mga bata. Si Kuya may pera pero hindi nagsasabi. Magaling ako sa martial arts pero hindi nagsasabi. Si Benny nagbenta ng disenyo ng milyon-milyon pero hindi rin nagsasabi. Mami, hindi naman tayo naghihirap. Yung spiritual world natin ay sobrang yaman. Basta kasama natin si Mommy, sobrang saya namin. Kayo talaga ay mga mapagmahal na maliliit na prinsipe ni Mommy. Sige, maghugas kayo ng kamay sa banyo. Mamaya lalabas tayo para kumain. Sina? Sino iyon? Sino ka? Anong ginagawa mo? Sino ka? Bitawan mo ako. Itong lalaki. Mukha siyang kamukha ni na Jamie at Toby. Pwede bang? Siya ang lalaki nung gabing iyon. Itong babae, parang pamilyar siya. Parang may nakita na akong tulad niya. Bakit mo sinabihan ng mga anak mo? Nasirain ang kotse ko? Hindi mo ako kilala? Hindi. Hindi ko? Sa tingin mo, dapat kitang kilalanin? Anong nangyayari? Mukha talaga siyang kamukha ni na Jamie at Toby. Medyo kamukha rin ang boses niya ang lalaking iyon. Kalimutan na. Alamin muna natin kung ano ang nangyayari. Dahil hindi mo ako kilala, bakit mo ako hinila dito? Alam mo bang ito ay illegal? Sinabi na ng amo ko na sinira ng anak mo ang kotse niya. Ito, imposible iyon. Ngayon lang kami lumipat sa kapital. Paano sinira ng anak ko? Ang kotse mo? Kami. Ipakita sa kanya ang video. Kita mo, Sa pamamagitan ng isang pangit na candy? Sino ang tinatakot mo? Pasensya na. Yung bata sa video, talagang anak ko iyon. Pero usually maayos naman siyang bata. Hindi siya gagawa ng problema ng walang dahilan. Kung ginawa niya ito, tiyak may dahilan. Marunong bang gumamit ng eksplosibo ang anak mo? Alam mo ba iyon? Si Dominic ay nagsiyasat na. Ang gulong na iyon ay winasak ng mga pampasabog na napakatumpak. Winasak. Naglalaro ng pampasabog? Imposible. Paano niya malalaman kung paano maglaro ng isang mapanganib na bagay? Malamang nagkakamali ka. Ang ebidensya ay nasa harapan mo. Naiintindihan ko na. Ito ay isang maliit na paputok. Ang aking anak na lalaki ay mahilig gumawa ng paputok kasama ng kanyang lolo sa tuhod noong siya ay bata pa. Ito ay isang maliit na paputok lang. Ngunit hindi ko alam na kaya pala nitong maging napakasira. Sa kanyang ekspresyon, parang hindi siya nagsisinungaling. Mayroon ngang ilang dalubhasang manggagawa sa probinsya. Iabot sa kanya ang kasunduan. Binibining Townsend, ang ebidensya ay tiyak. Oras na para magbayad. Magkano ba ang gusto niya? 50 milyon. Ano? 50 milyon? Bakit hindi na lang kayo mang-hold up ng bangko? Kung ayaw mong mag-ayos ng pribado, tumawag ka na lang sa pulis. Ang 50 milyon ay wala sa akin. Pero kailangan niyang malaman na bilang isang ina, ang hindi maayos na pagpapalaki ng anak ay may mga kahihinatnan. Hindi ka maaring tumawag ng pulis. Bagaman naniniwala ako na si Toby ay hindi gagawa ng gulo ng walang dahilan. Malinaw ang ebidensya. Si Toby ang mali. Kung tatawag ka ng pulis, tiyak na aarestuhin nila ako bilang kanyang tagapag-alaga. Kung makukulong ako, ano ang mangyayari sa mga bata? Ang kotse na iyon, totoo bang nagkakahalaga ng 50 milyon? Ito ay nagkakahalaga ng 200 milyon. Narito ang presyo ng sasakyan at kasalukuyang pagsusuri sa merkado. Tingnan mo. 50 milyon ay diskwento na. Ibig kong sabihin, hindi naman sa hindi ako pwedeng mag-ayos ng pribado. Ang pera lang, medyo sobra-sobra. Wala talaga akong ganoon karami. Pwede ba nating bawasan ng kaunti ang kabayaran? Sige, magkano ang kaya mong bayaran?
5. Okay lang ba ang 5,000? Magkano? Magkano? 50 milyon. 5,000. 4 na 0 ang bawas. Tuluyan. Ang lakas ng loob niya. Tawagan ng pulis. Hayaan na sila ang bahala. Hoy! Hindi. Sandali lang. Kung gusto mo akong magbayad, sige. Pero maghubad ka muna. Ano? Maghubad. Tanggalin mo ang jacket mo. Ang damit. Tanggalin mo lahat. Diyos ko. Ang tapang ng sinabi mo. Sobrang lakas ng loob ng babaeng ito. Alam mo ba kung... Ano ang sinasabi mo? Sabi ko, kung gusto mo ng pera, sige. Pero, maghubad ka muna. 50 milyon. Hindi ko kayang makabayad niyan kahit mamatay ako. Pero, hindi rin ako pwedeng makulong. Kailangan kong kumpirmahin kung siya ba ang lalaki noon. Kung siya nga, gagamitin ko ang gabing iyon para mabawi ang 50 milyon. Noong panahong iyon, nangako siya na pananagutan niya. Walang hiya. Hindi makatwiran. Ako. Hindi ko ibig sabihin iyon. Gusto ko lang makita ang iyong. Oh, Ginoo, si Leo. Ano na? dumating si Binibining Sterling. Malamang may sinabi siya sa batang amo. Nagkaroon siya ng panibagong pag-atake. Sinira niya lahat sa kanyang silid at hindi niya kami pinapalapit sa kanya. Sinasaktan niya ang sarili niya. Ginoo, kailangan mong bumalik at tingnan. Sige, papunta na ako. Anong nangyari? Bakit? Ang sakit ng puso ko. Hindi naman ako may sakit. Pero sumasakit ang puso ko paminsan-minsan. Parang may bahagi ng puso ko ang pinunit. Hoy, teka. Kinakabahan si Julian. Tiyak na may nangyari kay Leo. Julian, sa mundong ito, 2 lang ang tao na makakapagpanik kay Julian. Isa si Leo. Ang isa ay ang babaeng iyon mula 6 na taon na ang nakalipas. Julian, ano ang gagawin natin kay Binibining Townsend? Isumbong siya sa pulisya. Hindi mo pwedeng tawagan ng pulisya. Mayroon akong 3 anak na naghihintay sa akin sa bahay. Wala pa silang tatay. Kung maaresto ako, walang mag-aalaga sa kanila. 5 taon pa lang ang mga anak ko. Talagang hindi sila mabubuhay nang wala ang kanilang ina. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Naging ganyan si Leo dahil wala siyang ina. Kung makulong siya, ang kanyang mga anak ay magiging kawawa gaya ni Leo. Sige, huwag tawagan ng pulisya. Ikulong siya dito. Aayusin natin siya mamaya. Opo. Wag, hoy. May tao ba dyan? Palabasin mo ako. Palabasin mo ako! Kung hindi ako makita ng mga anak ko ng matagal, magpapanik sila. Palabasin mo ako! Alam ko na matagal nang wala si Mommy. Tiyak may nangyari. May sapilitang kumuha sa kanya. Ano? Sino ang gumawa? Naglakas loob silang kidnapin ng nanay ko? Malamang gusto nilang mamatay. Mommy, gusto ko si Mommy. Penny, huwag kang umiyak. Nasa lokasyong ito si Mommy ngayon. Ligtas siya sa ngayon. Nakakulong lang. Sino ang gumawa? Si Daddy. Pagbalik pa lang ni Mommy, sinimulan na niya itong bulihin. Wala akong pakialam kung sino siya. Sino man ang mangbuli kay Mommy, gagulpihin ko sila. Go! Anong nangyayari? Mukhang apoy. Bilisan mo. Jamie, Toby, Benny, anong ginagawa niyo dito? Sinundan namin ang cellphone ni Nanay at ang GPS nito para mahanap ka. Nanay, ang tagal mong nawala. Namiss ka namin at nag-aalala kami. Okay ka lang ba, Nanay? Okay lang ako. Anong nangyari dito? Nanay, may fire drill sila. Umalis na tayo dito. Sige, umalis na tayo. Bilis. Ano ba talaga ang nangyayari? Ayos lang ang batang master. Pero ngayong hapon dumating si Miss Sterling. Walang ideya kung ano ang sinabi niya. Tapos biglang nagkaroon ng episode ang batang master.
at sinaktan niya si Miss Sterling. Nasaktan ba niya ang sarili niya? Hindi pa sigurado, hindi tayo pinapalapit ng batang master. Si Leo ay naghahangad ng pagmamahal ng isang ina. Sa mga taong ito, hinihintay niyang bumalik ang kanyang ina. Nagkasakit siya sa kakamis sa kanya, nakapag-iisa at iritable, emosyonal, na hindi matatag. Nagtatapon pa siya ng mga bagay at sinasaktan ang sarili. Umakyat tayo at tingnan. Siya. Leo, anong problema? Bakit ka nagagalit? Ha? Magpapakasal ka na. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Si Vivian? Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Hindi kailanman nagplano si tatay na bigyan ka ng stepmother. Si tatay sa lahat ng mga taon na ito, hindi tumigil sa paghahanap sa iyong ina. Ha! Alam mo yan! Ha! Hindi ka magpapakasal kay Tita Sterling? Hindi ako. Hindi ko siya gusto. Hindi ko rin siya gusto. Kung ganoon, lumayo ka sa kanya. Huwag kang makipag-ugnayan sa kanya. Leo, iniligtas niya ang buhay mo. Isang utang na loob ng pagkakaligtas. Kailangan nating bayaran siya. Ikaw ba? Ako si Vivian Sterling, ng pamilyang Sterling. Bilisan mo, sabihin kay Ginoong Blackwell. May natagpuan akong bata sa malapit. May sulat na sinulat sa dugo sa lampin. Sabi rito ito, ang anak ni Ginoong Blackwell. Noong mga panahong iyon, si Vivian ay dumating sa aming pintuan dala-dala si Leo. Si Leo ay halos wala ng buhay. Sabi ng doktor kung hindi siya natagpuan sa tamang oras, si Leo ay namatay sana sa lamig sa niebe. Si Vivian ang nagligtas sa buhay ni Leo. Huwag kang mag-alala. Binabayaran ko lang ang isang utang. Hindi ko siya pakakasalan. Kailan babalik si nanay? Leo, pareho ang nararamdaman ni tatay sa'yo. Pareho tayong gustong hanapin siya. Sana ay lumitaw sa harap natin, ngayon din. Pero, ang ilang bagay ay hindi mapipilit. Hindi naman na kung gusto ko siya, maaari ko siyang makuha. Alam mo? Bakit ka iniwan ni nanay? At ako rin? Dahil ba hindi ka sapat na mabuti o dahil hindi ako sapat na mabuti? Si Leo ang pinakamagaling na bata sa mundo. Kung ganoon, kasalanan mo. Inapi mo ba siya at pinalayas mo siya? Ako, noong mga panahong iyon, inapi ko nga siya. Ginamit ko siya bilang panlunas. Leo, sa pagitan ng nanay mo at sa akin, mayroon ngang mga hindi pagkakaunawaan. Pero kailangan mong maniwala kay tatay. Si tatay ay laging gusto siyang hanapin at makabawi sa kanya. Maaari ka nang umalis. Gusto kong mag-isa. Mahal na mahal ni Leo ang kanyang ina. Paano kinaya ng babaeng iyon na iwan si Leo? Julian, kumusta si Leo? Alam mo naman, kung hindi dahil sa pagligtas mo kay Leo, wala ka ring karapatan na tumayo sa harap ko. Kung sino man ang magpapalungkot sa kanya, papalungkutin ko ang buong pamilya nila. Pasensya na, Julian. Ako, na-miss ko lang si Leo. Gusto ko siyang makita. Hindi ko sinasadya na magalit siya. Julian, baka kailangan kong lumipat na. Sa ganon, makakasama ko si Leo. Hindi na kailangan. Kung wala ang pahintulot ko, bawal kang. Pumasok sa number 1 mansion. Ginoong Yang, samahan mo siya palabas. Opo, Ginoo. Binibining Sterling, dito po. Dahil sa batang ito, hindi ako basta-basta makakapunta kay Julian. Babae, na-miss ka ng anak mo. Kailangan kanya ngayon. Nasaan ka ba talaga? Oy, Julian, malala na. Nakatakas si Binibining Townsend. nakatakas? Na-trigger ang alarm system ng gusali. Lahat ng security doors bumukas ng kusa. Nakalusot siya sa gulo. Hindi niyo ba kayang bantayan ng isang babae? Walang silbi. Bakit na-trigger ang alarm? May nag-set ng smoke bomb sa basement. Sino? Nasira ang mga kamera. Hindi matukoy kung sino. Mukhang hindi basta-basta ang babaeng ito. May magaling siyang taga-suporta. Ano ba talaga ang motibo niya sa paglapit sa akin? Pumunta kayo sa hotel at hulihin siya.
Ako, pumunta na ang mga tao natin. Lumipat na si Binibining Townsend. Hindi siya mahanap ngayon. Sige, hanapin niyo siya. Gusto ko siyang matagpuan. Toby, alam ni Mommy na mabait kang bata. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit mo ginuhitan ng kotse ng iba at sinira mo? Ngayon, habang naghihintay si Benny kay Mommy sa labas ng banyo, binubuli siya ng isang masamang babae. Galit na galit si Toby, pumunta siya para maghiganti para kay Benny. Mommy, huwag kang magalit kay Toby. Ginawa lang niya iyon dahil sa akin. Binubuli si Benny? Huwag kang malungkot, Mommy. Hindi na ito masakit. Tingnan mo, kaya ko pang tumalon-talon. Oh, sige. Pasensya na, Benny. Kasalanan ni Mommy ang lahat. Hindi kita naalagaan ng mabuti. Naranasan mo iyon. Huwag kang malungkot, Mommy. Laging sinasabi ng mga tita na matataba at malulusog kami. Halata namang inaalagaan mo kami ng husto. Sige, maghintay ka rito. Kukunin ko ang first aid kit. Kung may problema ang bata, kausapin mo ang mga magulang. Paano mo diretsyong sinakta ng isang bata? Sobra na iyon. Toby, alam ni Mommy na close kayong magkakapatid. Kahanga-hanga na ipinagtanggol mo ang bunso mo. Pero ang lumabas ng mag-isa para maghiganti ay hindi tama. At saka, bawal na maglaro ng paputok simula ngayon. Mapanganib iyon. Naiintindihan ko, Mommy. At simula ngayon, kapag may nangyari, sabihin mo agad kay Mommy. Okay? Sige, kalimutan na natin ito. Maglaro muna kayo rito. Yung tungkol sa 50 milyong dolyar, hindi natin sasabihin sa mga bata. Mga anak, kailangan lang nilang lumaking malusog at masaya. Sapat na iyon. Bro, kailangan nating maghiganti para kay Mommy. Pupuntahan ko sila at sasaktan. Sabi ni Mommy, nasa lipunan tayo na pinamumunuan ng batas. Hindi tayo pwedeng manakit ng basta-basta. Gagamit tayo ng legal na paraan para maghiganti para kay Mommy. Anong plano mo, bro? Kinakabahan ako buong oras. Wala akong napansing mali. Hindi ito maliit na in. Jamie, Toby, Benny, nasaan tayo? Ito ang bagong bahay natin. Hindi kasing ganda ng lugar na ito ang inn na iyon. Nailipat na ang mga bagahe. Kaya malamang mahal ito. Hindi, may promo sila. Nakakuha si Benny ng trial card na 10 ng presyo. 50 dolyar isang araw. Pwede kang manatili ng walang limitasyon. Ang tanging kinakailangan ay mag-iwan ng magandang review kapag nag-check out tayo. Talaga? Ang galing! Sabi ni Mommy, dapat maging tapat ang mga tao. Huwag magsinungaling, pero okay lang ang white lies. Ang ganda ni Mommy kapag ngumingiti siya. Iyan ang Mommy ko. Masayang masaya si Mommy. Kung masaya si Mommy, masaya rin ako. Kayo tatlo, para kayong mga lucky charm ni Mommy. Lagi kayong nananalo ng malaki sa bawat lottery. Ang galing. Mabuting karma. Dahil mabait si Mommy, mapalad tayo. Kaya, simula ngayon, dapat tayo maging mabuting tao. Tama? Mommy, may maliit na kusina dito. Puno ang ref ng lahat. Magpista tayo ngayon. Ako na ang magluto. Paano kung sabay tayong magluto? Noong unang panahon, may isang matamis na maliit na batang babae. Ang lahat ng nakakita sa kanya ay nagustuhan siya, pero ang pinakagusto sa kanya ay ang kanyang lola. Ibibigay niya sa kanya ang kahit ano. Mga sanggol, lalabas si Mommy para sa mga gawain. Kumain kayo ng mabuti, ha? Mahal ko kayo. Kapag tapos na akong makipaghiwalay kay Julian, mapapa-enroll ko na ang mga bata. Pagkatapos nun, makakapag-aral na sila. Ang ganda-ganda na ng buhay. Julian, may problema. Ano iyon? Ginoong Blackwell, yung gusaling sinuri ninyo kahapon ay binili ng sobrang taas na presyo kagabi. Ginoong Blackwell, yung mga lupaing interesado kayo ay naagaw. Ginoong Blackwell, yung mga kontratang na-negotiate ninyo at handa ng pirmahan, lahat ay naagaw. Sino ang gumawa? Iniimbestigahan namin. Wala talagang lead. Wala bang silbi ang mga tech guys?
Babala lang ito ngayong araw. Kung mangahas kang mambuli sa batang iyon muli, babalik ako. Ginoong Blackwell, mag-ingat kayo. Sinong bata ang nabuli ko? Yung babaeng kahapon? Yung babaeng may utang sa akin na 50 milyon? Nasaan siya? Hindi pa rin siya natatagpuan. Walang kwenta. Maghukay kayo ng 3 talampakan kung kailangan, pero hanapin ninyo siya. Naiintindihan. Julian, bumalik na ang asawa. Hinihintay ka niya sa Jadeview Garden. Sino? Yung asawa mo sa papel, Anong gusto niya sa akin? makipaghiwalay sa'yo. Tara na. Punta tayo sa Jadeview Garden. Palaging itinuturing ni Leo ang babaeng iyon bilang isang ina. Kung hiwalayan ko siya, iisipin ni Leo na iniwan ko ang kanyang ina. Tiyak na magagalit siya sa akin. Ang kalagayan ni Leo ay lumalala. Hindi na natin siya pwedeng istorbohin pa. Ang kasal na ito, hindi pwedeng matapos ngayon. Tara, Julian. Handa na ang sasakyan? Sabihin mo sa kanya na sa business trip ako. Hindi ko siya makikita. Uy, Ginoong Blackwell, nakita namin si Binibining Townsend. Nasa Jongyuan Road siya. Bantayan mo siya. Papunta na ako. Si Julian na iyon, nag-business trip ngayon. At hindi ko nga alam kung kailan siya babalik. Ang kasal na ito, kailan kaya matatapos? Anak, mahal. May problema ang batang ito. Oh, honey, wag. Kumalma ka, mahal. Yakapin mo ako. Relax, relax. May bipolar disorder ang batang ito. Medyo alam ko ang child psychology. Huwag mo siyang hawakan. Hayaan mo akong tumulong. Si? Halika rito, mahal. Gawin mo kasama ko. Huminga ka ng malalim. Ayan, nailigtas na tayo. Mabuti. Malinaw na nagkaka-episode ang batang ito dahil kaya niya pakalmahin ang batang ito. Tiyak na matutulungan din niya si Leo. Mahusay, nailigtas si Leo. Karaniwan mong dapat bigyang pansin ang kanyang mental health. Salamat. Sino ka? Pakawalan mo ako. Uy, Julian. Nakahanap ako ng perpektong babae na mag-aalaga kay ating Leo. Pero, isang grupo ng mga thugs inagaw siya sa mismong kalye. Kailangan mo siyang iligtas. Bilis, hanapin mo siya. Baka sa ganon maligtas si Leo. Anong klaseng babae? Bilisan mo, iligtas siya. Hanapin mo siya. Baka mailigtas pa si Leo. Ikaw na naman. Anong gusto mo? Sasabihin ko sa'yo. Anong klase ng babae? Maganda at mahinahon. Maputi ang balat. Mahabang buhok. Nakasuot ng puting damit. Niting parang anghel. Mahabang buhok, puting damit. Baka siya nga? Imposible. Hindi naman siya mahinahon. Ipadala ang lokasyon kay Dominic. Papahanapin si Dominic ng surveillance. Kung wala ang pahintulot ko, hindi ka pwedeng umalis. Anong gusto mo? Bakit mo ako inaaresto? Sasabihin ko sa'yo. Dahil may utang ka sa akin. Sagutin mo lang. Ilang tanong. Magsabi ka ng totoo. Hindi kita pahihirapan. Kahapon, sino ang sumagip sa'yo? Wala namang sumagip sa akin. Yung fire drill kahapon, kusang bumukas ang pinto. Tumakbo lang ako palabas. Nagsisinungaling ka. Hindi. E di ano ang pakay mo sa paglapit sa akin? Sino ang lumapit sa'yo? Kahapon, nagpadala ka ng tao para dakpin ako. Ngayon, bigla kang lumitaw sa harap ko. Sa tingin ko, ikaw ang lumalapit sa akin, di ba? Kung nagsisinungaling ako, sana hindi ako yumaman habang buhay. Saan ka tumuloy kagabi? Pribadong bagay yon. Ano ba talaga ang gusto mo? Pinaghihinalaan ko na may utak ka sa likod. Sinadya mong lumapit sa akin na may masamang intensyon. Paranoid ka ba? Pre, Isuko siya sa pulis.
Kapag handa ka ng magsabi ng totoo, saka natin siya palalayain. Wag, bitawan mo. Hindi ako pwedeng makulong. Kapag nakulong ako, ano na lang si Jamie, Toby, at Benny. Ang kapal ng mukha mo. Ako ang asawa ni Julian Blackwell. Ikaw ang asawa ni Julian. Sila ay nagulat. Dapat silang matakot kay Julian. Julian, wala na talaga akong magawa. Ginamit kita, pasensya na talaga. Kung magkaroon ako ng pagkakataon, babawi ako sa'yo. Tama. Ako, ang asawa ni Julian. Anong pangalan mo? Tang Nuan Ning. Hindi. Ang itinakda sa akin na mapapangasawa ni Jace ay si Stella. Pakinggan mo ako. Maganda ang relasyon namin ni Julian. Mahal na mahal niya ako. Baliw na baliw siya sa akin. Kung mangahas kang saktan ako, hinding-hindi ka niya mapapatawad. Nasa harap niya si Ginoong Blackwell. Pero hindi niya siya nakikilala at naglakas loob pa siyang sabihin na si Ginoong Blackwell ay baliw na baliw sa kanya. Ang kasinungalingang ito ay sobrang nakakadiring pakinggan. Palaging sinungaling. Dalhin siya. Isuko siya sa pulisya. Wag, teka. Hindi ako nagsisinungaling. Talaga akong asawa ni Julian. Ako ay may anak. Hindi ako pwedeng makulong. Kailangan ng anak ko ang isang ina. Kailangan nga ng bata ang ina, ngunit hindi isang inang katulad mo. Isang palaging sinungaling, hindi karapat-dapat maging ina. Isang tulad mo, ay hindi kayang palakihin ng maayos ang isang bata. Hayaan siyang manatili ng ilang araw sa bilangguan at bigyan siya ng oras para mag-isip kung paano maging isang karapat-dapat na ina. Dalhin siya. Hindi. Pakiusap. Julian, nahanap na namin ang babaeng binanggit ni Dr. Hayes. Mabuti. Sa lahat ng paraan, kunin siya para alagaan si Leo. Ano man ang kondisyon na gusto niya, ibibigay natin. Siyang nga pala, nasaan na siya ngayon? Nandito lang siya. Si Binibining Townsend ito. Ano? Ano? Tingnan mo ang footage. Ang taong makakapagligtas kay Leo, siya pala iyon. Pero suspect pa rin siya. Hindi natin pwede, basta hayaan siyang lumapit kay Leo. Kailangan nating obserbahan siya ng higit. Hayaan mo muna siya. Tapos palihim na magpa-follow sa kanya. Bantayan ang bawat galaw niya. I-report mo sa akin kahit kailan. Opo, Ginoo. Hayaan mo siya. Pasensya na, Binibining Townsend. Pasensya na sa kanina. Pwede ka nang umalis. Ako. Pwede na akong umalis? Nalaman ba niya na talaga akong asawa ni Julian? At natatakot ba siya? Ang galing! Julian, salamat. Nasa business trip si Julian. Kailangan ko munang maghanap ng part-time job para makatulong sa gastusin. Basta't hindi ako ide-divorce niya, hindi ako pwedeng umalis sa kapital. Barney Tio lasing kumukuha ng tindero ng alak. Araw ang sahod? 300 kada gabi. Dagdag 2% komisyon. Mukhang maganda. Malaking sahod at arawan. Kukunin ko na. Ginoong Sterling, tagay, para sa inyo. Oh, si. Ininom ni Ginoong Sterling ang sa kanya, kaya dapat inumin din niya ang sa akin. Inumin ko lahat. Iniipon mo ba yan? Para sa isda? Ginoong Sterling, ang alak nyo! Ginoo! Hindi naman masama ang babaeng ito. Ginoong Sterling, narito ang alak na in-order mo. Ang ganda. Inumin mo ang alak na ito. Ako na bahala. Inumin ko ito. Sige, uminom ka. At wala nang natira. Ang daming alak, mamamatay ka sa pag-inom o hihimatayin. Nakakilala ako ng isang tunay na gago. Sa tingin ko, hindi ako dapat uminom. Ang lahat ng alak na ito ay in-order mo at napakamahal. Sabi ko okay lang. Inumin mo lahat ito. At ako, bibigyan kita ng 100,000 tip. 100,000? Mabango ang pera, ngunit hindi ko ito pwedeng tanggapin.
Pasensya na talaga. Ngayon, inom ako ng gamot sa sipon, kaya hindi ako pwedeng uminom. Nakakasira ng saya. Kung gayon, alisin mo ang alak. Ayaw ko na. May patakaran ng tindahan. Hindi na pwedeng ibalik ang nakabukas na alak. Ikaw ang nagbukas niyan. Kung hindi mo ito maibabalik, ikaw ang magbabayad. Malinaw na ikaw ang nagbukas ng bote na ito. Ang silid na ito dapat may mga kamera. Kung wala, maaari nating tingnan ang recording. Tingnan ninyo itong babae, hindi siya madalas pumunta dito, sa mga lugar tulad ng bar. Paano magkakaroon ng kamera kahit saan? Paano kung gusto nating gumawa ng iba? Binibini. Ang ginoong ito ay sariling tiyuhin ni Binibining Sterling. At si Binibining Sterling ay ang magiging ginang Blackwell. Kung pakikitunguhan mo siya ng mabuti, mabubuhay ka ng komportable habang buhay. Binibining Sterling, Ginang Blackwell, mukhang si Julian, ay may nahanap ng kasintahan. Mabuti ito, nakatutulong ito sa aking diborsyo. Pero dahil siya ay konektado kay Julian, hindi ko siya maaaring masaktan. Pero kung gusto niya akong magbayad, talagang hindi. Wala akong alam, Ginoong Sterling. Sa tingin ko, masyadong maingay ang lugar na ito. Paano kung maghanap tayo ng lugar at mag-usap ng pribado? Siya. Pagkatapos ay pwede tayong maghanap ng tahimik na lugar at makilala ang isa't isa ng malalim. Tama. Makilala ang isa't isa ng malalim. Malalim. Gusto ko ang mga babaeng katulad mo. Noong unang beses kitang makitang ninakaw mo ang puso ko. At tingnan mo ang mga labi na iyan. Gusto ko sila. Halikan mo ako. Julian, sina Binibining Townsend at Walter. Talagang isa siyang babaeng maharot. Kung hindi lang dahil kay Leo, hindi ko naaabalahin ang babaeng tulad niya. Si Binibining Townsend ay mukhang nasa problema. Tingnan natin. Sino yan? Sino? Sino ang naglakas loob na manakit sa akin? Kapag nahuli kita, papatayin kita. Ginoong Sterling? Ang sakit ng ulo ko. Sa tingin ko, ako ay sinaktan. Sinaktan din ako. Hindi? Nakita mo ba kung sino? Sa tingin ko, nawalan ako ng malay. Sira. Sinira ang saya ko. At sinaktan pa ako. Mahal? Ayos ka lang? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Tatawag ako ngayon. Kapag nahuli ko siya, siguradong papatayin ko siya. Ginoong Sterling, pupunta ako sa banyo para maglinis. Si. Sinubukan ni Walter na samantalahin siya. Hindi kayang harapin ni Binibining Townsend siya ng harapan, kaya siya ay lumaban ng masama. Si Binibining Townsend ay medyo matalino. Mali ang paghusga ko sa kanya. May utak naman siya pagkatapos ng lahat. Ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Kumusta, Binibining Townsend? Dominic. Oh, sakto lang ang dating mo. Kakatalo lang ako doon. Halika rito at tingnan mo. Sabi ko sa'yo, tingnan mo. Magkakilala talaga sila? Ay nako, tiyak nakita nila ako. Napinalo ko ang tarantadong iyon. Sinubukan niya akong halayin. Kaya, kinailangan kong. Makinig ka. Huwag kang magsasalita. Ang pabango ng babaeng ito. Bakit sobrang katulad ng sa kanya? Part-time lang ang trabaho ko rito. Hindi ko inaasahan na puntiryahin niya ako. Hinaras niya ako. Wala akong nagawa kundi pagtatanggol sa sarili iyon. Hindi maaaring siya iyan. Siya ay napakamahinhin. Pero ang babaeng ito, napakamatapang. Sinasabi ko sa'yo, yung 50 milyon, kung may mangyari sa akin, wala kang matatanggap kahit piso. Umalis ka. Julian, Nandito ka rin? Ay naku, kung mahuli ako, tapos na ako. Hindi ko siya pwedeng pagsalitain. Hindi? Hinalikan si Julian, parang siglong gulang na punong bakal. Sa wakas ay namulaklak. Magandang balita! Hinalikan siya. Hoy, Ginoong Sterling. Dito. Hinalikan niya siya sa labi.
Salamat sa pagligtas sa akin doon. Ang pakiramdam na ito parang 6 na taon na ang nakalipas. Maaaring siya nga. Talaga siya? Julian, kilala mo ba ang babaeng iyon? Paano mo hinayaan na halikan kanya? Para ka kay Vivian. Magsagawa ng pagsusuri tungkol sa lahat ng detalye tungkol sa taong ito. Lalo na, mula 6 na taon na ang nakalipas. 250, iyan ba ang pampatahimik na pera ni Binibining Townsend para kay Julian? Pero ang perang pampatahimik at halik ay 250 lang. Ganoon ba kamura ang Julian natin? Hindi. Tingnan mo ito. Hoy, Vivian. Malaking problema. Malaking problema. Julian, hinalikan niya ang ibang babae. Ano? Sinong babaeng iyon? Papatayin ko siya. Hinalikan ko talaga ang isang lalaki. Talagang nalampasan ko ang sarili ko. Sayang hindi ako kumita ng marami. At nawalan ako ng 250 piso. Sino kayo? Sino ka? Pakawalan mo ako. Tulong. May tao ba dyan? Tulong. Ang kapal ng mukha mo para dayain ang lalaki ko. Bitawan mo ako! Sino ka ba talaga? Sino ang nangdaya sa lalaki mo? Baliw ka! Ipaliwanag mo ang sarili mo! Binabalaan kita. Si Julian ang lalaking hindi mo magiging karapat-dapat. Ako lang ang karapat-dapat sa kanya. Kayong dalawa, gupitin ang kanyang mukha. Nakakadiri tingnan. Hindi kita kilala. Saan ko dadayain ang lalaki mo? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong balewalain. Binabalaan kita. Kung manggulo ka sa akin ulit, tatawag ako ng pulis. Patayin mo siya. Kung hindi mo siya patayin, mamamatay kayong lahat. Mommy! Tumigil! Huwag tumakbo! Nasaan siya? Hindi ko siya makita. Doon! Pangas ka mga api sa nanay ko! Tita, lumayo ka! Hoy, pilyo ka. Dahan-dahan. Paulit-ulit, pinangahas ang mga api sa nanay at kuya ko. Humingi ng palo. Nasaan si Mommy? Sa banyo sa labas. Hindi niya alam na tumakbo ka at hindi mo sinabi sa amin na inaapi siya. Nasaktan si Mommy sa labas. Hindi niya sinasabi sa amin. Nakaganti na ako para kay Mommy. Bakit nag-iisip na naman si Mommy na kumita ng pera? Siguradong si Mommy ay gustong bumili ng karne para sa atin. Maghanap tayo ng paraan para bigyan pa ng pera si Mommy. Para hindi na siya maghirap. Mga anak, nandito si Mommy. Matulog na tayo. Kukwentuhan kita ng pampatulog, Mommy. Magmamasaya ako kay Mommy. Hahampasin ko si Mommy para makatulog. Para makatulog si Mommy. Napakasaya ni Mommy. Napakaswerte na kayo ang aking 3 napaka-cute na mga anak. Tila, dapat akong masaya ngayon. Bakit muling sumasakit ang puso ko? Sabi ni Tio Yang, hindi ka kumain ng hapunan ngayong gabi. Si Papa mismo ang nagluto para sa'yo. Gumawa ako ng noodles. Subukan mo. Leo, kung hindi ka kakain, malulungkot si nanay kapag nalaman niya. Malalaman ba ni nanay? Alam ng isang ina. Siyempre, malalaman. Alam ba niya na miss ko siya? Kung alam niya, bakit hindi siya bumabalik para makita ako? Hindi ba niya ako gusto? Leo, ang galing mong bata. Siguradong gusto ka niya. Baka wala siyang choice.
Hindi ako makakabalik ngayon pa. Walang pagpipilian. Nasa panganib si nanay. Leo, kumalma ka. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tiyak na nasa panganib si nanay, kaya hindi siya makapunta sa akin. Ililigtas ko si nanay. Hindi ko hahayaang may manakit kay nanay. Bitawan mo ako. Leo, dahan-dahan lang. Ililigtas ko si nanay. Umurong ka sa daan ko, ikaw. Leo, Miss ko si nanay. Anong problema kay Leo? tawagan si Ethan. Ihanda ang sasakyan. Pumunta sa ospital. Bilis. Sige. Lumalala ang kalagayan ni Leo. Kung magpapatuloy ito, may masamang mangyayari. Ang kanyang ina, wala pa ring balita. Kumusta naman ang tao na inirekomenda ko sa'yo? Bakit hindi natin siya magamit? Julian, bakit nag-aalangan ka pa? Hindi naman na masyadong nagdududa si Julian. Kaya lang, si Binibining Townsend ay maraming mga katanungan. Mukhang mayroon siyang maraming makapangyarihang tao. Sa kanyang likuran, hindi komportable si Julian na may kasamang taong may kahina-hinalang background sa paligid ni Leo. Pero kung magpapatuloy ito, ay hindi gagana. May sugat si Leo sa kanyang braso. Nagsimula na siyang saktan ang sarili. Kung magpapatuloy ito, ang mga kahihinatnan ay magiging malala. Nandito ako para makita si Julian. Julian, ngayon ko lang nalaman na nasa ospital din si Leo. May atake ba siya? Wala ako sa mood para sa pagpapanggap mo. Umalis ka. Julian, bakit bigla kang naging ganyan kasama sa akin? Posible bang na nahulog ka na talaga sa babaeng iyon? Na si Nina? Nina, yung humalik sa'yo sa bar. Hindi ba Nina ang pangalan niya? Tiyak na nagkamali siya ng pagkakaintindi sa relasyon natin. Ngayon, nagdala siya ng 2 truck na tao para saktan ako. Muntik na akong masira ang mukha. Julian, sobrang takot ko. Pwede bang tumira sa'yo sandali? Dahil galing sa hindi pagkakaintindihan na siya ang nagdudulot sa'yo ng gulo. Saka mo linawin, Dominic. Amo, Ipakalat mo ang balita na si Binibining Sterling at ako ay magkaibigan lang magkaibigan. Hindi magkasintahan. Sabihin mo sa kanila na manahimik. Leo, Leo, kamusta ka? Ayos ka lang ba? umalis ka. Sige, aalis na ako. Leo, kumalma ka. Hindi ba mahilig manakit ng sarili ang batang iyon? Sige, saksakin mo ang sarili mo. Julian, Gusto ko si nanay. Leo, huwag kang magalit. Gusto ko makita si nanay ngayon. Ihulog mo ang kutsilyo. Ihulog mo ang kutsilyo. Paano kung hanapin ko si nanay para sa iyo? Gusto ko makita si nanay ngayon. Julian, baka hayaan natin si Binibining Townsend subukan? Walang oras para magdalawang isip. Kunin mo si Nina dito ngayon. nawala ang aming mga tao sa kanya. Ngayon, wala kaming ideya kung nasaan siya. Walang silbi suriin ang kanyang impormasyon sa bar. Nasuri na pangalan, telepono, address, lahat peke. Wala sa kanila ang totoo. Oh, tama. Kilala ko ang batang iniligtas niya dati. Ang batang iyon, baka iniwan niya ang numero niya sa mga magulang niya. Kayo, pakalmahin ninyo si Leo. Hayaan ninyong kontakin ko si Binibining Townsend. Leo, si Tito Ethan ay pumunta para hanapin ang nanay mo. Makinig ka sa akin. Ihulog mo ang kutsilyo, okay? Si Tito Ethan ay pumunta para hanapin si nanay. Talaga, darating si nanay dito agad. Huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos kung sasaktan mo ang iyong sarili. Masasaktan ang puso ni nanay. Huwag kang lalapit. Hindi ako lalapit. Pero hindi mo pwedeng saktan ang iyong sarili. Masasaktan ang puso ni tatay, si nanay din. Maghihintay ako kay nanay. Bakit ako hindi mapakali? Ang puso ko'y parang may pumipiga. Ano ba ang nangyayari? Kumusta? Kumusta? Ito po ba si Binibining Nina Townsend? Oo, ako ito. Sino po ito? Oh, Binibining Townsend. Kumusta? Ako si Dr. Hayes mula sa Ospital ng Kapital.
May bata ako rito may bipolar disorder na nangangailangan ng iyong tulong ng madalian. Maaari ba pumunta sa ospital ngayon din? Ha? Maaari mong suriin ang website ng Ospital ng Kapital para sa aking mga credential. Hindi ako manloloko. Tingnan mo. Kahapon, sa tabi ng kalsada, nakita kita pinapakalma ang isang batang may sakit. Ang batang nasa akin ngayon ay halos katulad ng batang iyon. May hawak siyang kutsilyo at delikado ito. Doktor nga siya sa mental hospital, hindi manloloko. Pero hindi ako doktor. Alam ko lang ang kaunting Chinese medicine at child psychology. Susubukan ko lang. Oh, mahusay. Salamat, salamat. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon ng bata muna. Ang pangalan niya ay Leo. 5 taong gulang siya. Lumaki siyang walang ina, pero siya nagnanais ng pagmamahal ng ina. Obra siya sa kanyang ina. Sobrang na-miss niya ito kaya nagkakasakit siya. Siya ay sinasaktan na ang sarili. Seryoso ito. Naiintindihan ko. Una, idagdag mo ako bilang contact. Mag-record ng video ng kanyang kalagayan at ipadala sa akin. Tingnan ko. Sige. Oh, wow. Ah, sige. Hindi ba ito sina Jamie at Toby? Hindi tama iyon. Nandito lang sina Jamie at Toby. Ito si Leo, na binanggit ni Ethan. Pero, bakit siya mukhang eksaktong katulad sina Jamie at Toby? Eksaktong katulad nila? Mukha siyang eksaktong katulad nila. Siya, sino siya? Siya ang tatay ni Leo. Posible kayang na si Leo ay anak ko rin? Oh, ipinanganak ba siya ng ibang babae? Hindi pwede. Kailangan kong pumunta sa ospital ngayon din. Binibining Townsend. Dr. Hayes, kaya ngayon, kumusta na si Leo? Well, hindi maganda ang lagay. Mas mabuting tingnan mo mismo. Tara, mag-usap tayo habang naglalakad. Nagsinungaling ka sa akin, hindi dumating si Mommy. Gusto ko si Mommy. Leo, maghintay ka lang ng kaunti pa. Darating na si Mami. Gusto ko nang makita si Mommy ngayon. Leo. Leo. Nanay! Nanay, nahanap na kita sa wakas. Miss na miss kita. Araw-araw kitang iniisip. Bakit ako sobrang nalulungkot? Kapag umiiyak si Leo, gusto ko ring umiyak. Kapag tinatawag niya akong nanay, nanginginig ang buong puso ko. Parang ang naghihirap sa aking mga bisig, ang umiiyak ay talaga kong anak. Nandito si nanay! Nandito si nanay! Araw-araw ka ring iniisip ni nanay? Si Binibining Townsend ang ina ni Leo. Siya ba ang babaeng hinahanap ni Julian? Kahit siya man o hindi, sa wakas ay nailigtas na si Leo. Tatay, nandito si nanay. Halika yakapin si nanay. Leo. Anong tawag mo sa akin? Tatay! Leo! Tinawag mo na ako sa wakas na tatay. Pagkatapos, magkasakit si Leo. Naging tahimik siya. Kapag tungkol sa kanyang ina, saka lang siya nagsasalita. Matagal na panahon na mula nang tawagin niya akong tatay. Sa mga nakaraang taon, nagdusa si Leo. Nagdusa rin si Julian. Ang mag-amang iyon, ang kanilang mga paghihirap ay malapit ng matapos. Tatay, bakit ka umiiyak? Bumalik na si nanay. Hindi ka ba masaya, tatay? Hindi. Masayang masaya si tatay. Huwag kang umiyak, tatay. Tatay, bilisan mo at bumati kay nanay. Ito ang iyong asawa. Siya ba talaga ang nanay ni Leo? Ang parehong babae mula 6 na taon na ang nakaraan? Siya ba talaga ang lalaki mula 6 na taon na ang nakaraan? Papayakapin mo si Mommy. Ang kalusugan ni Leo ang una. Suriin muna natin si Leo. Halika rito, Leo. Hayaan mo akong yakapin ka. Kahit na tinatawag siya ni Leo na mommy, hindi ibig sabihin na siya talaga iyon. May mga pagdududa tungkol sa kanya. Nag-aalala ba siya? Na baka saktan ko si Leo? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan si Leo. Gusto ko lang siyang kausapin ng mag-isa upang maunawaan ang kanyang kasalukuyang kalagayan sa pag-iisip. Halika. Leo, nasa labas lang ng pinto si Daddy. Tawagan mo ako kung may kailangan ka.
Huwag masyadong mag-alala. Si Binibining Townsend ay may mabuting puso. Hindi niya sasaktan si Leo. Pero si Binibining Townsend ba talaga? Ang nanay ni Leo? Tulungan mo akong mag-ayos ng isa pang pagsusuri ng ama. Oo, aayusin ko ito agad. Julian, ang ganitong bagay ay hindi dapat nasa kwarto ni Leo. Una, magpabantay kayo kay Vivian. Kung wala ang pahintulot ko, huwag siyang palalabasin ng ospital. Si, Ang tanging pinapapasok at lumalabas sa kwarto ni Leo, maliban sa akin, ay si Vivian. Naglakas loob na saktan si Leo, mukhang gusto niyang mamatay. Si Leo ay tulog. Ang pulso niya ay napaka-stable. Okay siya sa ngayon. Binibining Townsend, maaari bang gamutin ang sakit sa pag-iisip ni Leo? Mula sa pananaw ng psikolohiya ng bata, siya ay isang malubhang kaso. Kung hindi dahil sa pagbabago ngayon, maaaring may seryosong nangyari. Nagkaroon siya ng mga pag-iisip na magpakamatay. Pagpapatiwakal? Oo, pero huwag kang mag-alala. Mayroon na siyang kagustuhang mabuhay muli. Kaya... Ano ang ginagawa mo? Sinasaktan mo ako. 6 na taon na ang nakalipas. Ika, 20 ng Abril, sa VIP lounge ng Ang Kapital. Ikaw ba iyon? Ano ang ginagawa mo? Tanggalin mo ang butones. Kailangan kong makita ang balikat mo. Ikaw nga talaga. Ikaw talaga. Nung araw, ako. Pasensya na. Na-set up ako noon. Wala akong magawa. Alam kong may utang ako sa'yo, pero hindi ko nakalimutan ang pangako ko sa'yo. Hinahanap kita nitong mga nakaraang taon. Talagang gusto kitang panagutan. Nabulag ako. Noong unang pagkakataon na nakita kita, hindi kita nakilala at sinigawan pa kita. Nasaktan kita, 6 na taon na ang nakalipas. Makalipas ang 6 na taon, nasaktan na naman kita. Pasensya na. Nasaktan niya ako. Pero dahil din sa kanya, mayroon akong mga maliit na anghel na ito. Pantay na tayo. Ang nakaraan ay nasa likod na natin. Hindi kita sinisisi, hindi rin kita galit. Hindi ko kailangan na panagutan mo ako. Pero gusto ko lang malaman, si Leo ba? Ang tunay kong anak? Lumabas na ang resulta ng paternity test. Si Leo at si Nina ay mag-ina. Ipinadala ko na sa iyo ang resulta. Tingnan mo. Wala akong ibang babae sa buong buhay ko. Siyempre, si Leo ay iyong anak. Ito ang report ng paternity test. Leo, si Leo talaga ang anak ko. Nagkamali ako sa kanya. Dinala ko siya sa mundong ito. Ngunit hindi ko siya inalagaan kahit isang araw. Hindi mo alam? Si Leo ang anak mo. Hindi ko alam. Hindi mo iniwan si Leo sa niebe. Ano? 5 taon na ang nakalipas. Natagpuan ni Vivian si Leo. Halos wala ng buhay. Akala ko galit ka pa sa akin. Kaya mong iniwan si Leo. Paano ko matitiis ang iwan ng sarili kong anak? Noong buntis ako, mahirap ang panahon. Sa daan papunta sa trabaho, natumba ako sa kalye. Pagkatapos noon, nang magising ako lang, huwag, hindi niya dapat malaman ngayon. Sina Jamie at Toby ang mga anak niya. Si Leo ay may lason sa katawan, may nananakit kay Leo. Ibig sabihin ang lalaking ito ay nasa panganib. Kung sina Jamie at Toby ay muling makasama siya, baka sila rin ang target. Kailangan muna nating hanapin ang salarin. Si Leo ay may malalang lason sa kanyang katawan. Alam mo ba ito? Ano ang sinasabi mo? Ngayon, binigyan ko si Leo ng buong check-up. Pagkatapos, natuklasan ko ang dahilan ng kanyang sakit. Una, ang pananabik sa kanyang ina, at pangalawa, dahil may isang tao, palihim siyang nilason ng malalang lason. Pero hindi sinabi sa akin ni Ethan. Siya ang aking pinagkakatiwalaan.
Hindi siya magsisinungaling sa akin. Ang ganitong malalang lason ay bihira. Karamihan ng doktor ay hindi ito matutukoy. Paano mo nalaman? Dati akong nag-aral sa ilalim ng isang benefactor at natuto ng medisina. Kaya nakatagpo na ako ng ganitong lason dati. Kaya ko itong makilala. Hindi ka naniniwala sa akin? Hindi ako nagsisinungaling. Si Leo ay talagang may malalang lason. Kaya kailangan nating mahuli agad ang salarin. Naniniwala ako sa iyo. Tama? Ang lason na ito, kaya mo bang lunasan? Kaya ko, pero hindi iyon pang matagalang solusyon. Nag-aalala ako na ang pumatay ay maaaring may ibang paraan para ibintang kay Leo. Kaya, kailangan nating mahuli ang pumatay. Naiintindihan ko. Wala ka bang kahit anong mga suspek? Sino naman ang magiging napakalupit para saktan si Leo? Ang lasunin si Leo sa harap mismo ng aking mga mata, dapat ay isang taong malapit sa kanya. Bukod sa ating mga tao, si Vivian na lang na babae. Iwan mo muna ito sa akin. Hahanapin ko ang naglason. Ikaw, akin ba ang 3 batang iyon? Hindi. Hindi ko maaaring hayaang si Jamie, Toby, at Benny ay mapahamak. Kailangan kong itago ito sa kanya muna. Hanggang sa maalis niya ang mga panganib sa paligid niya. Saka magdesisyon kung sasabihin sa kanya. Sino ang ama? Wala kang pakialam dyan. Talagang kailangan ka ni Leo. Gusto kong gumugol ka ng mas maraming oras sa kanya. Gagawin ko. Magiging mabuti ako kay Leo. Magiging sobrang mabuti ako sa kanya. Babawi sa lahat ng pagmamahal ng ina na na-miss niya sa loob ng 5 taon. Si Leo, talagang miss ka. Alam ko. Binigo ko siya. Hindi ko natupad. Ang aking mga tungkulin bilang isang ina. Hindi mo kasalanan. Hindi namamalayan, may mali sa bagay na ito. Kung isang mga ngalakal ng tao ang kumuha sa kanya, hindi nila siya dadalhin mula kay Nina at pagkatapos ay ibibigay sa akin. Kailangan nating suriin ng maayos ito. 6 na taon na ang nakalipas. Ipinangako ko sa iyo, ako ng responsibilidad para sa iyo. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Titiyakin kong makukuha mo ito. Gusto ko si Leo. Gusto mong kunin si Leo. Palayo sa akin. Pasensya na. Hindi ko iyon papayagan. Si Leo ang puso ko. Kung kukunin mo siya, mamamatay ako. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang na mas maraming oras sa kanya. Ipinanganak ko si Leo. Siyempre gusto ko siyang kunin. Pero hindi ako pwedeng maging makasarili. 5 taon na niyang pinalaki si Leo. At mahal na mahal niya ito. Hindi ko sila mapaghihiwalay. Maliban sa buhay ko at kay Leo, ibibigay ko sa iyo ang iba pa. Dati, basta-basta ko lang tinatanggap ang buhay at kamatayan. Pero simula noong nagkaroon ako kay Leo, hindi na ako basta-basta pwedeng mamatay. Kung mamatay ako, ano ang mangyayari kay Leo? Wala akong ibang mapagkakatiwalaan para sa kanya. Hindi ko siya masyadong kilala. Pero isang bagay ang sigurado. Siya ay isang mabuting ama. Wala akong kailangan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi na natin kailangang banggitin iyon. Oo nga. Ngayon, mag-isa ka ba kasama ang bata? Yung tatay ng bata? Matagal na kaming naghiwalay. Magkahiwalay na ang buhay namin. Kasalanan ko naman talaga. Eto, kunin mo ang bata at tumira ka kay Leo. Makakasama mo si Leo palagi. Ikaw at ang bata magkakaroon ng mas magandang buhay. Hindi. Kahit gusto ko talagang manatili kay Leo, kung lilipat kami doon, sina Jamie at Toby, paano kung puntiryahin sila ng masasamang tao? Hindi. Huwag kang mahiya. Huwag mo nang masyadong isipin. Ito ang paraan ko para makabawi ako sa iyo. Alam ko, pero hindi ko talaga kailangan ng kabayaran mo. Oo nga. Ibig kong sabihin, yung 50 milyon dati, pwede mo ba akong kalimutan na? Bawasan mo ang babayaran ko? Idagdag mo muna ito. Kaya, James ang pangalan niya. Anong ibig mong sabihin? Sasagutin ko na ang iyong pang-araw-araw na gastos simula ngayon. At saka, para mabawi ko ang pagkakautang ko sa iyo. At salamat sa pagbibigay mo sa akin kay Leo. Nagsumikap ka. Hindi mo kailangang magbigay ng sobra. Ayos lang. Marami pa ako. Julian, pinipilit ni Vivian na umalis sa ward para makita ka at si Leo. Ang mga tao natin ay hindi siya pinalalabas ng ward. Nag-aalboroto siya. Hindi mo kailangang pagbigyan siya. Pupunta na ako doon.
Bakit hindi ka muna sumama kay Leo? May kailangan akong asikasuhin. Si, Tawagan mo ako kung may mangyari. Sino ka ba para gawin yan? Paano mo ako pinigilan? Binabalaan kita. Nasa problema na si Leo ngayon. Galit na galit si Julian. Kailangan niya ang aliw ko. At pinagbawalan mo akong umalis? Papatayin ka ni Julian. Umalis ka sa daan ko. Julian? Julian, alam ko, malungkot ka dahil kay Leo. Sana ay aaliwin kita. Dahil sa mga tong gago. Pinigilan nila akong umalis. Julian, kung wala si Leo, nandito pa rin ako para sa'yo. Ako. Julian, bakit mo ako sinaktan? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Para saktan si Leo? Sinaktan si Leo? Ako? Hindi ko. Ako ang tagapagligtas ni Leo. Paano ko siya sasaktan? Ayokong mag-aksaya ng laway ko sa'yo. Umamin ka na lang at maililigtas mo ang sarili mo sa sakit. Julian, hindi ka naman nananakit ng babae. Hindi ako nananakit ng babae. Pero sa kasamaang palad, sa ngayon, sa paningin ko, hindi ka na nga tao. Julian, ako ang tagapagligtas ni Leo. Tagapagligtas? Buong panahon kang nagsisinungaling sa akin at pinangangahasan mo pang banggitin iyon? Ano ba talaga ang nangyayari? Kusang loob ka bang aamin? O ipapagawa ko ba sa kanila na bugbugin ka hanggang umamin ka? Julian, talagang aksidenteng natagpuan ko si Leo noon. Iniligtas ko siya. Paano naman ang lason? Alam din niya ang tungkol sa lason. Hindi ko maaamin. Kung aamin ako, papatayin niya ako agad. Lason? Anong lason? Julian, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi ka pa rin magsasalita? Dominic, gawing bangkarote ang pamilya Sterling. Tapos sabihin kay Shen Jiang na si Vivian ang dahilan. Tapos ibalik siya sa mga Sterling. Hindi siya pinapayagang umalis sa bahay ng mga Sterling. Hanggang umamin siya. Julian, hindi mo ito magagawa. Ang tatay ko ay sakim at mapang-api. Kung malaman niya na ang mga Sterling ay nagbangkarote dahil sa akin, bubugbugin niya ako hanggang mamatay. Kung takot ka, umamin ka na lang ng tapat. Sino ba talaga ang tumulong sa'yo na saktan si Leo? Wala si Vivian ng ganoong kapangyarihan. Tiyak may nasa likod niya. Wala. Walang tumutulong sa akin. Hindi ko rin sinaktan si Leo. Kaya maghanda kang harapin ang galit ng iyong ama. Julian. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Kailangan mong paaminin siya. Naiintindihan ko, Julian. May mahalagang pulong sa kumpanya ngayon. Kansilahin mo. Gusto kong kasama si Leo sa mga araw na ito. Kansilahin lahat ng trabaho. Si. Iyan ay. Anong problema, Julian? Sa tingin ko nakita ko si Leo. At dalawa siya. Si Leo ay nagpapahinga sa silid ng ospital. Julian, nag-iilusyon ka ba? Siguro, babalik ako para makasama si Leo. ito ang anak ko. At hindi ko alam kung kailan siya natutong gumapang, kung kailan siya natutong maglakad, o kung kailan niya sinabi ang unang salita. Noong na-miss niya ako, noong kailangan niya ako, wala ako roon. Talagang bagsak akong ina. Mommy, huwag kang umalis. Mommy, huwag mo akong iwan. Nandito si Mommy Leo. Huwag kang matakot. Hindi ka naiiwan ni Mommy kailanman. Mommy! Nandito si Mommy. Paano kayo tatlo nakarating dito? Nagising kami at nalaman naming wala si nanay. Sinundan namin ang lokasyon ng phone mo at pumunta kami dito. Nanay, kamukha niya tayo. Nanay, kapatid din ba namin siya? Oh, pero noong bata pa si Leo, kinuha siya. Natagpuan siya ni nanay ngayon.
Ang galing! Ang galing! May isa pa tayong kapatid ngayon. Sabay nating protektahan si nanay. Nanay, bakit siya nasa ospital? May sakit ba siya? Oo, pero wag kang mag-alala. Nandito si nanay para alagaan siya. Gagaling siya sa lalong madaling panahon. Kapag gumaling na siya, magluluto ako ng masarap na pagkain para sa kanya. Tuturuan ko siya ng kung fu. Palakasin siya para hindi siya madaling magkasakit. Mabuti. Mahal na mahal niyo siya. Mamahalin din niya kayo. Nanay, titira na ba si Leo sa atin simula ngayon? Hindi pa ako sigurado. Bakit? Siya ang kapatid natin at anak mo. Dapat kasama natin siya. Panahon na para sabihin ang totoo sa mga bata. Jamie, Toby, Benny, kailangan munang humingi ng tawad si nanay sa inyo. Nagsinungaling ako sa inyo. Sa totoo lang, ang tatay ninyo ay hindi lumalaban sa mga halimaw sa buwan. Nakatira siya sa mundo, kasama si Leo. Kaya, hindi ko basta-basta makukuha si Leo mula sa kanya. May dahilan si nanay. Hindi ka namin sinisisi. Hindi ka namin sinisisi. Ang kaligayahan ni nanay ang pinakamahalaga. Nagtataka ako kung nasa ospital pa si James. Hindi ko hahayaang magtagal ang mga bata. Tungkol sa tatay ninyo, sasabihin ko sa inyo mamaya. Sa ngayon, hindi pa oras para makilala ninyo siya. Kaya... Sabi ni nanay, hindi pa natin pwedeng kilalanin si tatay. Kailangan nating sumabay sa plano ni nanay. Ito ba siya? Yung mga anak niya sa ibang lalaki? Bakit ang mga mata at kilay nila ay sobrang katulad kay Leo? Anong ginagawa mo dito? Pumunta ako para makita si Leo. Ito ba ang tatlong anak mo? Tama. Bakit ka ba kabado? Hindi naman. Bakit lahat sila nakamask? Maraming virus sa ospital. Natatakot akong mahawa sila. Anong ginagawa mo? Binabati ko lang ang mga bata. Anong problema? Kumusta, munting bata? Kumusta, Tito? Hindi ko alam na pupunta ka ngayon, kaya wala akong baon na merienda para sa inyo. Sa susunod, maghahanda na ako ng maaga, okay? Salamat, Tito! Hindi. Kailangan nating ilabas sina Jamie at Toby dito. Sa tingin ko, si Leo ay hindi magigising pansamantala. Magsasakay ako ng taxi at ihahatid ko muna sila pa uwi. Manatili ka rito at alagaan si Leo. Okay. Magpapahatid ako ng sasakyan para sa inyo. Hindi na. Sasakay na lang kami ng taxi pa uwi. Manatili ka at bantayan si Leo. Pumunta ka sa kwarto ng ospital. Julian, gusto mo akong makita? Gumawa ng isa pang paternity test. Sa pagitan kanino at kanino? Ako at ang anak ni Nina. Imposible. Hindi mo pwedeng isipin na ang tatlong anak ni Binibining Townsend ay iyo rin? Ang mga mata at kilay ng mga bata ay kamukhang-kamukha ni Leo. At ang reaksyon ni Nina ay nagpapahirap na hindi maghinala. Kung sila ay mga anak ko rin ako, si Julian Blackwell ay magiging napakapalad. Binibining Townsend, nandito ka para dalhan si Leo ng tanghalian? Oo, para sa kanya. Kumain ka na ba? Hindi pa. Kakain ako mamaya. Si Julian ay hindi pa rin kumain. Tulog siya. Sawod? Oo, sinabihan ko siyang magpahinga. Pero hindi siya pumayag. Iginiit niyang manatili sa tabi ni Leo. Talaga siyang mabuting ama. Hindi ako nagmamalabis. Si Julian ay talagang isang ama na isa sa milyon. Sa mga nakaraang taon, naging ama at ina siya. Ang buong puso niya ay nakatuon kay Leo. Mahirap. Talaga siyang isang ama na isa sa milyon. Binibining Townsend, ang pagpapalaki ng mag-isa ay hindi madali para sa iyo rin. Bakit hindi mo isaalang-alang ang ating Julian? 2 matatanda para sa 4 na bata ay tiyak na mas madali. Si Julian ay isang mahusay na tao, magiging masaya kang pakasalan siya. Mga bata at pera lang ang mahal ko. Hindi ako naghahanap ng lalaki. Huwag na nating pag-usapan iyan ngayon. Dadalhin ko ang tanghalian kay Leo. Akala ko dati ang lalaking ito ay kasing lamig ng yelo. Nakapagpapalamig kahit saan siya pumunta. Pero ngayon bigla kong nararamdaman siya pala ay medyo banayad. Hindi lang banayad, kundi pati gwapo sa mahahabang pilikmata, matangos na ilong, double eyelid.
Nakatingin? Hindi. Kung gusto mong tumingin, magpatuloy ka. Hindi na kailangang magtago. Sino bang gustong tumingin sa iyo? Julian, lumabas na ang resulta ng pagsusulit sa iyo at kay Binibining Townsend. Nandito si Binibining Townsend. Anong paternity test report? Eto. Diyos ko, ang gulo. Lumayo, lumayo, lumayo. Lumayo. Ito ay sa iyo at kina Jamie at Toby. Paternity test. Gago ka! Lihim kang kumilos at kumuha ng paternity tests para kina Jamie at Toby. Ito ay dapat sa kanya at kay Benny na paternity test. Si Benny ay hindi ko tunay na anak. Buti na lang, malapit na. Muntik na niyang malaman, sina Jamie at Toby. Pasensya na. Gusto ko lang malaman kung akin ang mga bata. Ngayon alam mo na, binabalaan kita. Ito na ang huling beses. Kung may susunod pa, magagalit talaga ako. Hindi ako. Ang mga test ni Ethan ay tumpak. Wala sa 3 batang iyon ang akin. V, nag-iisip lang ako ng walang katotohanan. Siya nga pala. Mag-isa ka lang ba pumunta? Nasaan ang mga bata? Nasa hotel sila. Sino ang nagbabantay sa kanila? Wala. Nangako sila na hindi tatakas. Ikaw, isang babae na nag-aalaga ng 3 bata mag-isa. Bakit hindi sila inaalagaan ng kanilang ama? Kahit hiwalay kayo, may obligasyon pa rin siyang alagaan sila. Hindi ko siya pinayagan. Hindi mo siya pinayagan? May obligasyon pa rin siya. Responsibilidad iyon bilang ama. Kung kailangan mo ng abogado para idemanda siya, maaari kitang tulungan. Diyos ko, may gustong idemanda ang sarili niya. Bilang isang ama, hanggat buhay siya, may tungkulin siyang alagaan ng bata. Kung kukuha ka ng abogado at idemanda mo siya, sa pinakamababa, magbabayad siya ng sustento. Sa pinakamasama, magbabayad siya ng sustento at mapupunta sa bilangguan. Hindi na kailangan. Bakit hindi? Ayaw mo bang gumawa ng gulo para sa kanya? Ay, wala itong kinalaman sa kanya. Akin ang bata. Ako ayaw kong mang-abala ng sinuman. Iniwan na niya ang bata at ipinagtatanggol mo pa rin siya? Mahal na mahal mo ba siya? Sino ang nagsabing mahal ko siya? Pinagtatanggol mo siya ng husto at hindi mo siya mahal? Ako. Ang pagiging bulag sa pag-ibig walang magandang wakas. Sana mamulat ka na. Sino ang bulag sa pag-ibig? Kalimutan mo na. Sasabihin ko sa'yo. Hindi ko maipaliwanag. Mommy? Leo, gising ka na. Talagang si Mommy. Akala ko nananaginip. Mommy, bumalik ka talaga. Bumalik na si Mommy. At hindi na ako aalis muli. Si Mommy ay laging kasama mo. Okay? Ayaw ni Leo na mahiwalay kay Mommy. Gusto ni Leo na manatili kasama si Mommy magpakailanman. Okay. Leo, gutom ka ba? Nagluto si Mommy ng masarap para sa iyo. Gutom. Halika. Halika rito. Ang bango. Ito ba ay kay Mommy pabango? Una, punasan mo muna ang iyong maliliit na kamay, saka kumain. Masarap ba? Masarap! Talagang masarap! Simula ngayon, si Mommy ay magluluto nito para sa iyo araw-araw, okay? Okay. Ang aking Leo ay masaya na sa wakas. Ang ganitong uri ng simple at mapayapang buhay ay isang bagay na hindi ko pa naranasan dati. Ito ay ang kapayapaan ng isang tahimik na buhay. Kung sana ang buhay ay maaaring manatiling ganito magpakailanman, iyon ay magiging kahanga-hanga. Sandali lang. Kailangan kong sagutin itong tawag. Sige, kumain ka muna kasama si Leo. Ang sinta na iyan. Siguro ay yung walang kwenta na hindi umako ng responsibilidad. Isang tawag lang mula sa kanya at parang nangangarap siya. Ang tanga sa pag-ibig. Daddy, gusto kong makasama si Mommy magpakailanman. Sama-sama natin siyang mahalin para hindi na siya muling umalis sa atin. Daddy, hindi mo ba gusto ang mommy ko? Hindi naman iyon. Paano kung hindi ako gusto? E di magsikap ka pa at suyuin mo siya. Si Daddy ay hindi lang guwapo kundi napakagaling din. Kung magsisikap ka, tiyak na si Mommy mabibighani sa iyo. Tama ka. May pera ako at maganda ang itsura at hindi ako masamang tao. Dapat siya ay makapagpahalaga sa akin. Kahit hindi ko kayang panoorin siyang mapahamak. Isang lalaking hindi man lang aasikaso ng sarili niyang anak ay tiyak na walang kwenta. Kumain ka muna.
Tingnan ko muna ang mami mo. Mami, gising na ba si Leo? Gising na siya ngayon. Ayos lang ang lahat. Huwag kang mag-alala. Mami, pumunta kami sa ospital upang makita si Leo. Ano? Mami, huwag kang mag-alala. Alisin mo muna si Daddy, pagkatapos ay pupunta kami upang makita si Leo. Itong mga malikot na bata, pumunta sila sa ospital nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Pero naiintindihan ko. Biglang nagkaroon ng bagong kapatid. Tiyak na gusto nilang makipaglaro sa kanya. Mami, huwag kang magalit. Gusto talaga naming makita si Leo. Hindi galit si Mommy. Maghintay kayo rito. Si Mommy ay kukuha ng daddy ninyo upang umalis dito. Mahal kita, Mami. Mahal din kita. Mahal, sino ang nagvi-video call? Wow, tinawag niya akong Mommy. Mahal? Ano ang tawag mo sa akin? At sinasabi mong hindi ka nagmamahal? Wala man lang siyang pakialam sa iyo o sa mga bata? At sinasabi mong mahal mo siya? Ano ang pinagsasabi mo? Sina Jamie at Toby iyon? At si Benny? Magkasintahan? Sila ang mga anak mo? Akala ko iyon ay yung lalaki. Magpapanggap sana akong tayo ay magkasama at pagkatapos papaatrasin siya. Lumabas ka sandali. Kailangan kitang kausapin. Nandito na ang mga bata. Kailangan ko siyang mailabas nang mabilis. Ano? Lumabas ka at sasabihin ko sa iyo. Hindi mo ba masabi dito? Hindi ko masabi dito. Tara na. Nasaan si Mommy? Nasaan si Mommy? Ikaw? Sa tingin ko, naririnig ko ang boses ni Mommy. Sa tingin ko, naririnig ko ang boses ni Daddy. Tara na! Wala sina Mommy at Daddy. Si Leo lang. Pumasok na tayo. Leo, Ikaw ay... Kamusta, Leo? Magkakapatid tayo. Lahat tayo ay anak ni Mommy at ni Daddy. Ako si Jamie. ako si Benny. Ikaw. Lahat kayo ay mga kapatid ko. Oo, Leo. Maligayang pagdating sa pamilya. Ang galing. Hindi lang ako may mommy, may mga kapatid din ako. Hindi na ako malungkot. Kung malaman ni Daddy ang tungkol sa inyo, mas magiging masaya siya gaya ko. Si Daddy hindi mo na dapat malaman na kami ang mga anak niya. Bakit? Dahil ayaw ni Mommy. May dahilan si Mommy. Sundin na lang natin si Mami. Ayaw ba ni Mommy ang tatay ko? Kaya ba hindi niya hinahayaang si Daddy makipagkita sa inyo? Hindi iyon. Pero si Mommy talaga ay ayaw kay Daddy. Pero gusto ko si Daddy at si Mommy na magkasama. Kung magkasama lang sina Mommy at Daddy, magkasama, saka tayo magkakaroon ng parehong Mommy at Daddy. Bro, gusto ko ang parehong sina Mommy at Daddy din. Hindi mo mapipilit ang damdamin, pero pwede tayong tumulong. Leo, ikaw ang bahala sa pagpapasundo kay Daddy. Ako, si Toby, at si Benny ang bahala sa pagkumbinsi kay Mommy. Naintindihan? Naintindihan. Sige, gawin na natin, mga kapatid na nagkakaisa. Walang makakapigil sa atin. Leo, ang seryoso mo naman. Ano ang gusto mong sabihin kay tatay? Tatay, sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo ba si nanay? Hindi ko masasabing gusto ko siya. Pero hindi ko rin naman siya ayaw. Mahal mo ba ako, tatay? Siyempre naman. Pwede ba para sa akin seryosong ligawan si nanay kahit isang beses lang? Gusto ko si nanay at gusto ko rin si tatay. Kung kayo ay magkasama lamang ako, magiging masaya. Pero alam ko hindi mo mapipilit ang damdamin. Kailangan lang ni tatay na seryosong ligawan si nanay ng isang beses at masisiyahan na ako. Hindi ko mabibigyan si Leo ng kumpletong pamilya. May utang na ako sa kanya. Ang kahilingan ni Leo, hindi ko kayang tanggihan. Sige, pangako ni tatay sa iyo. Mahusay! Kayo tatlo, may sasabihin ba kayo sa akin? Mommy, gusto mo ba si Daddy? Huh?
Ngayon, pumunta kami sa ospital at nakita namin si Leo. Gusto talaga ni Leo na kayo dalawa ay magkasama. Pero alam namin na pagdating sa damdamin, hindi ito pwedeng pilitin. Oo, talagang hindi namin pipilitin sina Mommy at Daddy na magsama. Pero umaasa kami na bigyan ni Mommy si Daddy ng pagkakataon na ligawan ka. Kung kaya ni Mommy mahulog ang loob kay Daddy, lahat ay magiging masaya. Kung hindi, hindi namin sisihin si Mommy. Mananatili kaming kasama si Mommy. Sa ngayon, hindi ko talaga siya gusto. At hindi ko inisip na magkakagusto ako sa ibang lalaki. Pero, para sa mga bata, susubukan ko siya. Sige, ipinapangako ni Mommy sa inyo. Salamat, Mommy. Bakit wala pa si Mommy? Nanay! Nina, simula ngayon, ako ay taos puso haharapin ka. Gid, pakibigyan mo ako ng pagkakataon. Tatay, lumuhod ka! Yumukod kay Mommy! Magsusumamo kay Mommy na bigyan ka ng pagkakataon! Loko-loko, luhod lang para sa proposal. At ito ay nasa isang tuhod. Kaya mag-propose ka na agad! Okay lang ba? Ako, naiintindihan ko. Umiinom din si Mommy. Sandali lang. Bato, papel, gunting! Talo ka! Kukuha ako ng halik mula sa bawat isa sa inyo. Halika dito. Kaya ngayon, ibig sabihin ba sina Mommy at Daddy makakakuha ng halik mula sa iyo? Leo, kailangan kong makipag-usap kay Mommy mo tungkol sa isang pribadong bagay. Maglaro ka muna dito mag-isa. Inaamin ko, noong una, nanliligaw ako sa'yo dahil kay Leo. Pero ngayon, mahal kita. Wala itong kinalaman sa iba. Gusto kitang makasama. Nina. Gusto kita. Pwede bang maging nobya kita? Hindi pa kita masasagot ng oo. Pwede mo ba akong bigyan ng panahon? Hindi mo ba ako gusto? Gusto kita. Bakit hindi ka pumayag? May lihim kaming kasal ni Julian. Hindi ko masasabi sa kahit sino ang tungkol sa atin. Bigyan mo lang ako ng panahon. Sandali lang, bibigyan kita ng sagot tiyak. Leo, anong problema ng daddy mo? Iniisip ni Daddy na ayaw siyang tanggapin ni Mommy. Nag-aalala siya na hindi siya mabuti kina Jamie, Toby at Benny. Kaya para patunayan ang kanyang pagmamahal, pumunta siya sa aking lolo sa tuhod upang ilagay sina Jamie, Toby at Benny sa punong pamilya. Hindi pa niya alam na sina Jamie, Toby at Benny ay kanyang mga anak. Pero gusto niya silang ilagay sa ilalim ng kanyang pangalan. Sinusubukan niyang maging tatay nang hindi niya alam. Papayag ba ang lolo mo sa tuhod? Talagang ayaw nila kay Daddy. Siyempre hindi siya papayag. Plano ni Daddy na bilhin ito gamit ang pera. Plano ni Daddy na bigyan sila ng napakaraming pera. Bigyan sila ng pera? Bigyan sila ng pera at stocks din. Natatakot ako kahit magbigay si Daddy ng pera at stocks. Gagawin pa rin nila itong mahirap para sa kanya. Sina Jamie at Toby ay mga anak na ng kanyang pamilya. Ang paglalagay sa kanila sa pangalan ni James ay tama lamang. Bakit namin sila bibigyan ng pera at magpapakatanga? Lahat ng pera na iyon dapat gastusin para kina Jamie, Toby, Benny at Leo. Hindi ba mas maganda iyon? Hindi tayo pwedeng maging tanga. Benny, manatili ka rito kasama si Leo. Jamie at Toby, tara na.
Sa lahat ng mga taon ko, hindi ako nakarinig ng pagpapasok ng taong walang dugo sa talaang kanan. Julian, ginugulo mo ang angkan ng pamilya Bo. Nasa pangalan ko lang siya. Wala siyang kinalaman sa pamilya Bo. Ang mga hamak na batang iyon gustong mapasok sa talaan ng pamilya natin? Dadaan muna sa bangkay ko. Hindi ka pumapayag? Eh di mamatay ka. Ikaw! Katulad ng iyong ama, tinatanggihan ang mga mabubuting babae para habulin ang isang babaeng walang kwenta. Wala kang karapatang pag-usapan ng aking ina. Ni tungkol kay Nina. Kung ayaw mong mamatay, ingatan mo ang iyong sinasabi. Tama na ang pagtatalo. Julian, kung talagang gusto mong mapasok ang mga bata sa talaan, may ibang paraan. Isuko mo ang lahat ng iyong mga bahagi sa amin at magtayo ka ng sarili mong sambahayan. Sinasamantala ng mga scumbag na ito ang sitwasyon, agawin ang kapangyarihan. Julian, hindi ka maaaring pumayag. Itinayo mo ang imperyo ng pamilya Bo gamit ang iyong sariling mga kamay. Kung hindi ka handa, kahit anong sabihin mo, ang mga batang ito ay walang karapatan na mapasok sa ating talaan. Tama iyan. Kung gusto mo silang mapasok sa talaan, isuko mo muna ang kapangyarihan at pera. O kaya ay tututol kami. Tama, tumututol kami. Sa anong batayan kayo tumututol? Ang aking anak ay may dugo mo sa kanyang mga ugat. Anong karapatan mo para tumutol? Bakit ka nandito bigla? Nag-aalala ka ba sa akin? Nag-aalala ako sa pera. Binigyan mo ba sila ng pera? Hindi pa. Ang tanga mo talaga. Akala mo talaga gagastos ka para bumili ng bagay na wala kaming pakialam punong pamilya. Mas mabuti pa ibigay mo na lang sa akin ang pera. Ang laking aksaya ng asawa. Ako na ang bahala sa'yo mamaya. Makinig kayong lahat. Ito ang anak ko at ang kanyang paternity test report. Mag-ama sila sa dugo. Kung hindi kayo naniniwala, kayo na mismo ang magpa-paternity test. Nina, anong sinabi mo? Sandali lang. Ipapaliwanag ko mamaya. Hayaan mo muna akong kausapin sila. Ito, hindi ito maaari. Ang pamilya namin ay isang anak lang bawat henerasyon. Mayroon na siyang Leo. Paano siya magkakaroon ng isa pang anak? Maniwala kayo o hindi, ang anak ko ay walang pakialam kung nasa punong pamilya ninyo siya. Tara na. Bakit nandito pa ang mga bata? Dominic, isama mo sina Jamie at Toby at hanapin ninyo si Leo. Bilisan. Si. Ikaw. Halika na, Jamie at Tobe. Saan ito? Nina, sabihin mo sa akin. Anong nangyayari? Sa totoo lang, matagal ko nang alam. Sina Jamie at Toby ay mga anak mo. Pero dahil nalason si Leo, nag-aalala ako. Baka masaktan sina Jamie at Toby. Kaya naisip ko, sasabihin ko sa'yo pagkatapos mahuli ang salarin. Pero ako malinaw na gumawa ako ng paternity test. Ang ginawa mong test ay para kay Benny. Benny ay hindi ko biyolohikal na anak. Natagpuan ko siya. Pero sa aking puso, kasing halaga siya nina Jamie at Toby. Hindi mo sila dapat pag-ibahin. Kaya may 4 na akong anak ngayon. Nina, naghirap ka. Salamat. Pasensya na. Pwede kang magsabi ng salamat, pero huwag kang magsabi ng paumanhin. Ang nakaraan ay nakaraan na. Huwag na nating banggitin pa. Kailangan nating tumingin sa hinaharap. Marami pang oras sa hinaharap. At Tama. May mahabang hinaharap tayo ng magkasama. Doblehin ko ang pagtrato sa iyo. Nina? Mahal na mahal kita. Ito ang aming mommy. Formal akong nag-a-apply upang sumama sa inyo. Para mahalin at palayawin siya ng sabay. At protektahan siya. Sana ang grupo ay bigyan ako ng pagkakataon. pero talagang mahal ni mommy siya. Anong gagawin natin? Mahal siya ni mommy, kaya mahal ko rin siya. Mahal ko ang lahat ng mahal ni Mommy. Sige, sige. Hanggat mahal siya ni mommy, mamahalin ko rin siya ng kaunti. Pagkatapos ng talakayan ng grupo, napagpasyahan namin na pansamantalang pumapayag ang grupo na payagan kang sumali. Pero huwag kang magyabang. Kailangan kang subukan ng grupo. Kung hindi ka maganda ang performance, palalayasin ka.
Hindi lang ikaw ang palalayasin, baka pa nga mabugbog ka. Sige, tinatanggap ko ang pagsubok ng grupo. Nangangako ako, kahit kailan o saan, laging uunahin ko ang mami ninyo una. Hindi ko alam na mayroon ka dati. Tay, mula ngayon, Ewan ko, okay lang. Sabi ni nanay, dapat tayong umasa. Ang mga bagay na yon ay nakaraan na. Huwag nating pag-usapan ang mga yon. Tingin lang tayo sa hinaharap. Basta mahal na mahal mo si nanay, mamahalin ka rin namin ng mabuti. Tay, mahal ka rin namin talaga. Nanay, Anong problema? Biglang sumakit ang dibdib ko. Parang may nangyari. Julian, ipinagtapat na ni Vivian ang lahat. May kasabwat nga siya. Si Sean, ang ating matinding karibal. Noon, nagtulong sila upang kunin si Leo mula kay Binibining Townsend. Lason din nila si Leo. Sean, May isa pang mahalagang balita. Noon, ang bata na kanilang kinuha ay hindi lang si Leo. May isa ring babae. Ang pangalan niya ay Baby. Ayon sa pag-amin ni Vivian, kinuha ni Sean si Leo at ibinigay sa iyo upang alagaan, upang pahirapan ka. Ang pagkuha kay Baby ay upang gamitin siya sa pagbanta sa iyo, upang kontrolin ka sa mundo ng negosyo. Ibig mong sabihin, may isa pa tayong anak na babae? nasaan siya ngayon? Hindi sigurado. Si Vivian, hindi rin alam. Si Sean, wala rin kahit saan. Alamin mo na ngayon. Gagawin ko! Si Jamie, ganito talaga kagaling? ang kapatid kong si Jamie ay isang napakahusay na hacker. Hindi lang siya magaling sa computer, kaya rin niyang kumita ng pera. Kaya ang taong nag-hack ng sistema ng Blackwell Group dati, ang nagnakaw ng negosyo ni Julian, ay si Jamie. At ang car bomb kanina, ang nagpakawala ng smoke bomb at nagligtas ng mga tao, Ay ang kapatid kong si Toby. Ang kapatid kong si Toby ay talagang maliksi. kaya ang utak sa likod ni Binibining Townsend ay ang mga bata. Kailangan mo ng tulong? Hindi na kailangan, tapos na. Si Sean ay nasa lokasyong ito ngayon. Hanapin siya at malalaman natin kung nasaan ang ating munting kapatid. Tara, hanapin natin siya ngayon. Pupunta ako. Jamie, Toby, Benny, Leo, alagaan niyo si Mami. Kung may balita tungkol kay Leo, ipapaalam ko agad sa inyo. Magtiwala ka sa akin. Hahanapin ko ang ating anak na babae. Lahat, uminom kayo hanggat gusto nyo ngayong gabi. Ako na ang bahala sa mga inumin. Uminom kayo. Sean. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nasaan ang bata? Mukhang alam mo na. Sige. Hanggat handa kang maging ATM ko at ibigay mo sa akin ang 80% ng bawat dolyar na kinikita mo, sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Kung hindi... Hindi. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Nasaan ang bata? Magsasalita ako. Nasa Leshan Village siya, sa labas ng bayan. Leshan Village, suburban. Isuko mo siya sa pulis. Ayusin mo na pumunta sa Leshan Village para hanapin ang bata. Opo. Nina, nahanap ko na ang anak ko. Bilangin mo. Eksaktong 20,000. Sa'yo na siya. Kunin mo siya. Huwag mong isipin na babae siya. Maganda siya. Makukuha mo siya sa magandang presyo. Pakawalan mo ako, gusto ko ang nanay at tatay ko. Gumawi ka ng maayos. Bubugbugin kita kung hindi. Ikaw na salbahe, kinakagat mo ako. Bubugbugin kita hanggang maging itim at asul. Sinta, natuto kang kumagat ha? Ikaw ay isang batang walang ina. Tumigil ka dyan. Subukan mong tumakbo, bubugbugin kita. Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Tigilan mo na. Walang gumagalaw, tumawag na ako ng pulis. Huwag kang matakot, Sinta.
Nandito si Daddy. Nandito si Daddy para iligtas ka. Daddy, natatakot ako. Sinta, si Mommy ito. Hindi na kailangang matakot. Sinta, kami ang mga kuya mo. Dumating kami para iligtas ka. Mami, mga kuya. Jamie, dalhin mo ang kapatid mong babae at nanay sa kotse. Si Daddy ang maghihiganti para sa iyo. Pangahas kang mga pinang kapatid ko, naghahanap ka ng gulo? Huwag kang matakot, ate, ligtas ka na. Mula ngayon, kung may mangbuli sa'yo, si Toby ang haharap sa kanila. Protektahan ka ni Toby. Gagawa ako ng masarap na pagkain para sa'yo. At gagawa ng magagandang damit, okay? Tingnan mo ang dala ko, ate. Bunny pala. Para sa'yo yan. Gusto mo ba? Gustong gusto ko. Salamat, kuya. Ate, maglaro tayo doon. Si Toby ang maglalaro ng block sa'yo. Sina, Naayos na ang mga taong yun. Hindi na delikado ang mga bata. Ngayon, nagkakaisa na ang pamilya natin. Isang araw ng malaking kasiyahan. Dapat tayong maging masaya. tama ka. Talaga naman, dapat tayong maging masaya. Mga anak, paano kung mag-dumplings tayong lahat? Sige! Tay, ang pangit ng dumplings ni Leo. Toby, huwag mong sabihin yan. Tahimik siyang pumasok sa isang bahay na malayo at maingat na gumawa ng mansanas na may lason. Pero isang kagat lang pwedeng pumatay ng tao. Natakot ka ba ngayon? Kung may nangyari sa ating sanggol, mawawasak ako magpakailanman. Kasalanan ko ito. Nabigo akong protektahan kayong dalawa. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ko hahayaan ang sinuman na saktan ka muli. Hindi mo kasalanan. Kasalanan lahat ni na Sean at Vivian, yung dalawang buwaya. Magbabayad sila ng mahal. Sa natitira nilang buhay, hindi na sila makalabas ng bilangguan. Nina, sasamahan mo ba ako ngayon? Hindi. Bakit? Kasal pa ako. Ikaw, hindi ba kayo naghiwalay na? Pero hindi pa pinal ang diborsyo. Kahit na ang kasal ko sa kanya ay isang pakitang tao lang, sa legal na usapan, mag-asawa pa rin kami. Gusto kong makasama ka, kaya kailangan ko munang makipagdiborsyo sa kanya. Payag ba siya? Oo, wala kaming nararamdaman para sa isa't isa, pero nasa biyahe siya para sa trabaho. Kailangan naming maghintay hanggang sa bumalik siya. Kailan siya babalik? Hindi ko alam. Ganoon ba? Ibigay mo sa akin ang impormasyon niya. Papapuntahin ko siya agad. Hindi na kailangan. Ito ay sa pagitan natin. Hindi mo na kailangang makialam. Magtiwala ka sa akin. Kaya kong hawakan ito. Si James ay nasa mahirap na sitwasyon. Mas mabuti na huwag mo silang hayaan magkausap para maiwasan siyang masaktan. Babalik ako para patulugin ang mga bata. Dapat kang bumalik at makasama si Leo. Bukas, ikaw naman. Dumito ka sa bahay ko. Hindi. Hanggang matapos ang diborsyo. Ano ba ang asawa niya? Hindi pa ba siya nagdidiborsyo hanggang ngayon? Sinadya ba niya? Hindi. Dapat matapos na agad ang kasal na ito. Alamin mo para sa akin, sino ba talaga ang asawa ni Nina? Kapag nalaman mo na, dalhin mo siya sa kapital agad. At ipa-divorce mo siya kay Nina. Sige. Siya nga pala, Julian, gusto mong makasama si Binibining Townsend. Kailangan mo ring magmadali at magdiborsyo, di ba? Nakalimutan kong may asawa ka rin pala. Kontakin ang Royal Garden na si Stella Townsend doon. Sabihin sa kanya bukas ng 8:30 ng umaga, magkita sa Civil Affairs Bureau. Diborsyo. Bukas ng 8:30 sa Civil Affairs Bureau. Bumalik na siya. Oo, sana makarating ka sa tamang oras bukas. Huwag kang mag-alala. Darating ako sa tamang oras. Maganda. Kapag nakadivorce na ako kay Julian, magiging malaya na ako. Pagkatapos,
Maaari kong hayagang ituloy ang sarili kong kaligayahan. Makakasama ko na si James. Ang saya mo ngayon. May magandang nangyari? Ikaw, maganda rin ang mood mo. May magandang nangyari rin sa iyo? Ano ang magandang balita mo? Sikreto. At ikaw? Ano ang magandang balita mo? Sikreto rin. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Sige, magkita tayo mamaya. Ngayon, may sorpresa ako para sa iyo. Naku, nagkataon. Ngayong gabi, may sorpresa rin ako para sa iyo. Paalam? Ikaw, hindi ba ang pangalan ng asawa ko? Stella? Si Stella ay kapatid ko. Ako, ang kapalit na nobya. Ikaw? Ikaw ba si James, ha? Ang Jiang ay apelyido ng aking ina. Para maiwasan ang gulo, hindi ko inilalantad ang tunay kong pagkatao. Madalas akong tawaging James. Nina at Julian, kayo na. Hindi ba kayo nagmamadaling makipaghiwalay? Sige. Walang diborsyo. Ha? Bakit hindi ngayon? Kanina lang ay matatag kayo. Sabi ninyo kailangan ninyong maghiwalay. Ito ang asawa ko. Nina. Halik.